Hello mga sabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Shout out sa nagpagawa nitong jersey ko. Sweater Hero. Manok pa rin yan. So ganyan tayo ka-addict sa manok. So pinapangalan ko sa jersey ko yung mga naiisip kong medyo kumikiliti sa aking imahinasyon ba. Kasi si idol ko si Vivo Enriquez, meron siyang super sweater. Ako, yung super hero ang kadalasan mga kalahati nun. Kaya hero akin, kabila naman sweater. Sweater hero. Ang kang Bibo Enriquez super sweater. Ako naman sweater hero. Oh, ganun po ako makulit yung imagination ko ba. Gusto kong may pang kontra ako sa mga bloodline. Gumawa nga ako ng black cotton. May black cotton ako, may linodome ako, may radio gray ako. Meron akong good boy sweater. Good boy, hindi golden boy. Good boy sweater. Meron pa akong golden tomboy dati. Nagpapanalo yun. Mga golden tomboy ko dati. Nagpapanalo yun. Tsaka, Supremo Black. So, nasa atin yun paggawa ng pangalan. As long as naipanalo mo, may right ka na gumawa ng pangalan. So, shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System members. So, mayroon akong isang membro na nag-chat sa akin. Sabi niya, nagpatulong siya kung ano ba daw ang maayos na cross. Shout out Kin Caps. So ano yan, si Kin Caps ay isang legit yan siya na agent sa online sabong. Kin Caps, mag-message lang kayo sa kanya. Legit yan. So, yan ito guys. Nakikita nyo ba ang mga breed ngayon sa bawat breeder, di ba? Mostly dati pula lang madalas ang binibreed. Pula lang kasi dominant na pula sa lahat ng bagay. Pagiging magaling, kulay, magandang kulay. Ang pula talaga madaling ibenta, madaling magustuhan. Tsaka halos lahat ng naglalaban, lalo na sa gitna, pula ang gamit. Dati pa yan. Ang Red Game Farm, dati pa pula. Pula yan, mga manok nila. Mga pula talaga mga manok nila dati, pampakulay lang yung ibang kulay nila. Ang Congressman Sandy Lagron, pula din yung mga manok niya. Gumamit lang siya pampakulay. Bibot Monsanto, pula din yan mga manok niya. Kaya nauso lang yung iba't ibang kulay kasi yun ang madalas tumalo sa manok nila. Kaya nagpakulay na rin sila. Hanggang sa na-develop nila ang iba't ibang kulay na magagaling din. Kasi magpapakulay ka lang naman, gumamit ka na ng magaling na pampakulay para mabenta pa rin or malaban pa rin. So, ganun po. So, ang message sa akin member ko na si Kin Caps, isang legit na online sabong agent sa Mindanao. Kin Caps, shoutout sa iyo. Totoo ba raw na ang talisayin mas maganda raw gagamitin ay sa inahin na side. Ang lalaki ay hats at ang babae ay talisayin. So, sabi ko, totoo yan. Kasi, ang talisayin, sa akin to observant ako ako meron akong talisayin. Nagpapanalo mga talisayin ko. Kaya, hiyang ako sa talisayin na kulay din, kaya meron akong talisayin. So, ang talisayin ay off color. So, may pagka-offbeat din sila. Offbeat din yung palo nila. Angat. Pag sabihin natin yung offbeat, angat yung hinaharang lang yung kalaban. Paangat ba? Nililiparan lang. Yun ang mga offbeat na laro. So, ang talisayin, isa yan sa mga offbeat maglaro. So, kung sabihin natin offbeat, ganyan talon-talon lang yan. Kaya maganda yan ipare sa hats. Kasi ang hats, alam na natin, shuffler, malakas sa bottom.
malakas. Kaya maganda sila ipares kasi nagko-complement yung laro nila. Tsaka ngayon, may mga hats nang lumilipad at may bottom na rin. Maganda talaga yan i-cross sa talisayin na babae. Kaya mas madagdagan pa ang galing ng hats mo kung sa talisain mo i-cross kasi ang pagiging offbeat niya magkakaroon na ng bottom na palo. Ganun po 'yon. So ang pagbibreed ay pagtitingin mo yan, paparis mo yan ng anong kulang na sa manok mo. Yung maayos na pwede idadagdag sa manok mo. Ganun po yung pagbibreed. So, ang talisay, di ba? Ang talisay. Bakit dati pa ang pula nagdo-dominate? Lamang ba talaga ang kulay na pula kaysa sa talisayin or sa bulik, sa puti o bakit lamang ba talaga ang pula? Ito ang obserbasyon ko. Pareho lang po 'yan lahat. Nasa atin lang 'yan kung paano natin i-breed. Paano natin i-kondisyon, paano natin o kailan natin nilaban. Kasi naniniwala ako na ang bawat kulay ay may sinusundan niyang posisyon ng buwan. Obserbahan nyo yan. Yung mga manok nyong off color, obserbahan nyo kailan gumagalaw ng maayos, kailan nananalo. Obserbahan nyo yan. Kayo ang maka-observe niyan. Kasi ako, naka-observe ako sa mga bulik ko. Full moon yan, maganda ilaban. Totoo yan. Na-observe, ilang beses ko na yan. Ilang beses, pag ganyang panahon, hirap kong talunin dyan. Kaya, depende sa paa, hilulig yung manok ko na bulik. Kaya kayo, sa inyong mga manok, tulad ng concern ni Kincaps na talisayin, maganda ba raw sa hats ipares? Totoo yan para makumplito yung laro na offbeat ng talisayin, madagdagan ng bottom, lalo na kung kumplito rin ng hats na gamit mo, may lipad at sa may bottom, mas lalo pang magaling ang manok. Pare-parehas lang po yung kulay na yan. Marami lang nagbe-breed ng pula, marami lang din naglalaban, kaya madalas natin nakikita pula ang nananalo. Kasi marami yung pula na nilalaban at dahil marami ang nilalaban, marami daw manalo. Kasi marami yung nilaban, pero pare-parehas lang po talaga yan. Pare-parehas lang po talaga yan. Lahat ng kulay pare-parehas lang. Ganito po. Ang talisayin, na-observe ko yan. May jogod, di ba? May sweater gray. Ano ba bang mga sumikat? May pillar gray. Ngayon, yung full spark gray ni Tagabataan, Karechua, sumikat yan ngayon. Jogod ni Sanlilagon. Ngayon, ang ginamit naman ang nagpapanalo na sa gitna na gray, yung ginamit ni Idol PA. Gray yun, madalas nagpapanalo. Pero hindi yun, nag-champion. Bakit nga ba ang gray ay hindi ganun kadominante sa pagpapanalo sa pula? Dahil season po yun. Dahil wala pang naka-unlock kung kailan yan ipapanalo ang talisay. Tsaka ang mixture ng mga blood, ang paghalo-halo, ang pagkukross ng bloodline, hindi lang isang beses mo yan gawin. Dapat palagi kang may i-complement sa gray na yan para lalo pang gagaling. Kasi ang jogod ilang taon lang yan sumikat. Nawala na ulit. Mayroon nagjujugod pero di ganun ka sikat na tulad ng red na palagi nagpapanalo, tulad ng EJ na puro pula nagpapanalo. Pero yung mga nagbe-breed ng gray, isang season lang mapapanalo, next season talo na naman. Yan ang pukusan nyo kung paano nyo yan paayusin yung gray nyo. Ha? Kung gusto nyo matuto, magpa-member kayo sa El Nino Conditioning System. May panahon po ng gray. May panahon po yan. Kailan siya nagpapanalo? Meron po akong guide dyan. Yung mga members ko, nabibigyan ko na ng guide. Yung magpapanalo din kayo. Kung lalo na mahilig kayo sa color, meron po yan, panahon yan. Panahon manalo yung mga ganitong kulay. Kaya yung pula, makita natin madalas nananalo kasi marami ang nag-breed ng pula. Pero parehas lang po yan.
Parehas lang po yan. Kung dadami ang maglalaban ng gray, mas maraming mananalo ang gray kasi maraming naglalaban ng gray. Di ba? Ang Doom dati, napachampion yun ni Dr. Ronnie Magbalon. Ang Doom dati. Pero una pa ako nag-breed niyan dati pa akong 2009 may Doom na ako. Kasi gusto ko talaga yan. Bata pa ako. Yan ang kulay gusto ko. Bata pa ako. Elementary pa lang ako. Yun ang bulik ang gusto kong kulay. 2019, nag-start ko maghawak na manok is 1995. Nang inaangkin ko na manok na mga ganyang kulay, mga Dome 1995. Pero hindi nga lang sila hybrid, pero naghanap talaga ako ng mga Dome hanggang sa nakagawa ako ng sarili kong Dome, El Nino Dome. Basically, sweeter yung El Nino Dome ko. Pero maayos na sila lumaro ngayon, nagpapanalo. Halos 80% na winning ng El Nino Dome ko Kaya, ganun po. Kaya kung mag-breed kayo ng mga off-color, titimplahin nyo ng maayos kung anong kulang na laro niya. Yun, doon ka mag-focus ng pang-cross. Huwag yung kukuha kayo ng ibang gray na hindi naman kailangan sa laro ng manok mo. Kahit ibang kulay, kasi ang gray, dominant yan kahit papasukan mo yan ng pula, gray pa yan lalabas lang. Mas marami pa rin gray na lalabas. Ganun po ang pagbe-breeding. Kung ano ang kulang ng talisayin mo, or kahit anong kulay, kung ano ang kulang na laro na binibreed mo, hahanapan mo kahit ibang kulay. Lalabas pa rin yung gusto mo na kulay. Kasi mayroon ka ng gray. Kahit papasukan mo yan ng itim, may gray pa yan lalabas. Papasukan mo ng pula, may gray pa yan lalabas. Papasukan mo ng puti na mayroon na puti na gusto mo ang palaro sa gray mo, may lalabas din pa rin yung gray. Ganun po ang pagbibreed. Kung anong kulang ng gray mo, hanapin mo sa iba. Magaling na pang lagay sa mga offbeat nga manok is hatch. Kasi ang offbeat, tatalon-talon yan. Maghanap ka na kumpleto na hatch. May lipad at may bottom. Ganun po ang pagbibreed. Kaya kung gusto nyo matuto sa El Nino Conditioning System, mag-PM na kayo. At magpa-member kayo sa El Nino Conditioning System. Kahapon, salamat po. Thank you God Almighty. Kumita ako kahapon ng ganyan sa membership. Ganyan po, kinita ko kahapon. June 19. Salamat po, God Almighty, at hindi mo ako pinabayaan. Salamat po.